Umaga pa lang ganito na ang eksena sa paligid ng Pag-asa Island. Naaaninag ang hindi bababa sa 19 na Chinese vessel sa lugar. Namataan din ang isang Chinese Coast Guard at Chinese Navy ship. Mula rito sa kinatatayuan natin sa Pag-asa Island, makikita natin na maliban sa mga Philippine Coast Guard ship, ay may isa ring Chinese Coast Guard ship na malapit dito sa Pag-asa Island. At ayon sa mga otoridad, tinatansyang nasa 2.8 nautical miles ang distansya nito o nasa mga 5 kilometro. Ito ang mga tagpong sumalubong kay National Security Advisor Eduardo Año sa Pag-asa Island makalipas ang 6 na taon. Makahulugan ang pagbisita ni Año dahil ngayong araw din binuksan ang bagong tayong Coast Guard Station sa Pag-asa. It will serve as a state-of-the-art facility for maritime domain awareness, incorporating advanced systems such as radar, automatic identification, satellite communication, coastal cameras, and vessel traffic management. Ang bagong pasilidad ng PCG inaasahang magiging malaking tulong sa pagmomonitor ng mga aktibidad ng China sa paligid ng Pag-asa. These systems will greatly enhance the PCG's ability to monitor the movements of the Chinese maritime forces, other countries that might be coming here, and also as well as our own public vessels and aircraft. Additionally, it could also support international shipping. We still won't stop here. We can still expect that the presence of the Coast Guard on this island will continue to improve as we move forward. Sa pag-iikot-ikot ni Año sa Pag-asa Island para tingnan ang mga rehabilitasyon at development projects sa isla, batid niyang mas magiging agresibo ang Beijing. Ini-expect natin na magkakaroon ito ng impluensya at magkaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior ng particularly ng China sa ating mga fishermen, sa ating mga sailors at Coast Guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. Inalmahan din ni Año ang paulit-ulit na gray zone tactics na ginagamit ng China pagdating sa West Philippine Sea. Actually, hindi na yung gray zone. It's pure bullying and it's pure illegal. So, hindi na yung tinatawag na gray zone. And it's not acceptable in the international order. Dagdag pa ng NSC Chief, hindi lang Pag-asa Island ang kanilang balak ayusin na maritime feature na okupado ng Pilipinas. Hindi lang itong Kalayaan or Pag-asa Island ang ating ini-improve, pati na rin yung iba't ibang mga occupied features natin para hindi lang mabigyan ng magandang living condition. Bago umalis ang Pag-asa Island, kinausap din ni Año ang sandatahang lakas at Philippine Coast Guard personnel bilang pagpapasalamat sa kanilang pagtindig at katatagan sa gitna ng mga hamon sa karagatan. Mula rito sa Pag-asa Island, Tristan Udalo, CNN Philippines.